Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita ang mga banal na anghel na tagatanod. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Ang Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malilip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkulob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag niyo siyang susuwayin, sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko, at hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa Kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Cananeo, Heveo at Hebuseo, at sila'y lilipunin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay.
siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Hallelujah, Hallelujah. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po na. Noon daw po tayo ay mga sanggol pa. Siyempre, sino makakita sa sanggol, cute na cute sa sanggol. Bisa sinasabi pa nila na, tingnan mo ikaw yung sanggol na yan, merong angelic face. Merong angelic face. Ayun kaya, angelic face pa kaya tayo? Tingnan nyo ay mukha ng katabi ninyo. Angelic face pa ba yan? Kasi pag sinabi natin angelic face, diba sabihin natin, cute, maaring mataba ang pisngi, bilugan ng mukha, tapos walang wrinkles, makinis na makinis.
Pero siguro sa paglipas ng panahon, yung angelic face natin ay nawawala. Pero baga nawawala ang angelic face natin ay tandaan natin na mahalaga tayo sa Diyos at kayo din sanay sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita at inaalaala ang ating mga guardian angels. Mahalaga na taon-taon na ipinagdiriwang natin ito sa kadahilan ng taon-taon mayroong magpapaalala sa atin sa isang araw ng katotohanan ng mga anghel, partikular po ng ating mga guardian angels. Lahat tayo lumaki sa ganyang, kumbaga namulat tayo na tinuturuan tayo ng ating mga magulang, tinuturuan tayo ng mga katekista, tinuturuan tayo ng simbahan na maniwala na mayroong tayong mga anghel na tagatanod. At hindi lang basta mga anghel, kundi ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang anghel. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang anghel na tagatanod upang tayo ay subaybayan, gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kayon, sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, ay ating natunghayan dito ang pagsusugod ng Diyos ng kanyang mga anghel na mangunguna sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo sa pangakong lupa. Bagamat ang mga Israelita noon ay nagkasala na kaagad dahil dulot ng kanilang kawalan ng katapatan sa Diyos, ay patuloy silang sinubaybayan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel. At ito mga kapatid, ang siyang isa sa mahalagang ipinapaalala sa atin ng kapistahan ng mga anghel na tagatanod ng bawat isa sa atin ay mahalaga, mahal ng Diyos. Kaya sabihin natin may pagkakataon na maaaring tayo ay nagkakasala. Kaya sabihin natin mga pagkakataon katulad ng Ebanghelyo kahapon tungkol sa dalawang anak na umuoo pero hindi naman, tumanggi pero tumuloy. Ano man ang katatayuan natin, ang mga anghel de la guardia natin, parating nandiyan. Hindi dahil sa tayo naging pasaway o matigas ang ulo, ay iniiwan tayo ng mga anghel. Hindi. Patuloy silang nandyan, patuloy na sumusubaybay sa bawat isa sa atin. Meron akong nabasa isang kwento tungkol sa isang kindergarten school. Ang sabi ng teacher na mag-iwan daw ng space sa upuan nila. Mag-iwan daw ng space sa upuan nila. Kaya tanong ng mga teachers, bakit po? Kasi dyan sa tabi ninyo, uupuin yung mga guardian angels. Merong isang bata, napakalusog. Yung upuan niya, halos siya lang talaga magkasya. Kaya sabi niya, siya yung nagkikwento na parang na-outgrow niya ang kanyang anghel kasi hindi daw niya nabigyan ng space doon sa kanyang upuan nung siya ay bata pang nag-aaral. Well, anyway, kwento lamang po yun. Pero iti malino na pagpapaalala sa atin ng panghalaga ng pagmamahal ng Diyos. Kayon, sa Ebanghelyo na ating natunghayan, ay tinanong ng mga alagad kung sinong pinakadakila. At ang sinabi ang pinakadakila ay ang mga bata. At siguraduhin nating ingatan natin ang mga bata sapagkat ang kanilang mga anghel ay parating nasa harapan ng Diyos. Siguro nga mga bata naniniwala sa anghel. Siguro man ho tayo naniniwala pa rin sa mga anghel. Siguro yun yung isang bagay na pinapalala sa atin ng mga guardian angels ay hindi lamang para sa bata. Kasi di ba lumaki rin tayo doon sa picture na doon sa isang gubat
may mga bata naglalaro, tapos sa likod nila ay may mga angels. Nakita niyo ba yung picture na yon? May mga bata naglalaro sa kagubatan, sa tabi ng ilog. Habang sila naglalaro, meron silang guardian angels na nasa likod nila. Pero ang paalala sa atin, siguro niya yung pagtulad natin sa mga bata, na hindi lang para sa mga bata ang mga guardian angels, kundi ito'y para sa ating lahat. Mula nung tayo ay nasa sinapupunan hanggang sa huling bahagi ng ating buhay, huling bahagi ng ating hininga, nandiyan ang ating mga anghel de la guardia. Kaya tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng Diyos na tayo rin ay tumawag, lumapit, magpatulong sa kanila. Panghuli, kanina, sabi natin, nung bata tayo, sanggol, angelic face. Pero siguro hindi lang dapat tayo magkaroon ng angelic face. Maging anghel din tayo para sa ating kapwa. Ano ibig kong sabihin? Di ba minsan, pag meron tayong mga problema, dami natin iniisip, hindi natin alam kung anong gagawin. Tapos meron biglang darating na isang kaibigan, isang kamag-anak, na bigla na lamang, yung bang pagdating niya ay malaking tulong sa atin. Tinulungan tayo. Kaya minsan sinasabi natin, ako, para kang anghel na dumating sa akin. Para kang anghel na dumating sa akin. Pag sinabi natin, para kang anghel na dumating sa akin, tinangahulugang tumulong siya, nakatulong sa atin. Hindi man ho tayo manatili na magkaroon ng angelic face dahil tayo tumatanda, pero maaari tayo magmistulang mga anghel sa ating kapwa na gumagabay, tumutulong, nag-aakay, sumasama sa ating kapwa. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo maging kanyang mga anak. Ating itutugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan, naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata, maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang, naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit, tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin.
Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaloobang tulad ng sa bata, sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel. Ipagkulob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, ang mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan, ang magpuri sa iyo bilang layunin na pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kahitasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin.
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Inaakyat na ang... Kasi yung bulaklak, yun pa rin ang magiging setro. Hindi. Kasi inaakyat lang kasi na. Oo. Balik ta rin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkain nagbibigay buhay, ay pangunanawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Pumayo tayo at patuloy na magpasalamat sa Diyos para sa mga anghel de la tanod na pinagkaloob sa atin. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salve